snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Hi everyone! Samahan niyo ko ulit. Papasok tayo sa work. Hindi pa rin ako makapag-bike ngayon kasi nga ang kapal pa din ng snow. Hinihintay ko munang matunaw yung snow bago ako mag-bike. So sa ngayon, magbabas muna tayo. Kasi kada uwian, sinusundo naman ako ni husband sa work. So okay lang. But that, ang kapal pa din, diba? Kasi kahapon, nag-snow din kahapon, oh. Doon, ang kapal. Ito nga, oh. Frozen na. Ito lang yung ano, oh. Malambot. So, ayun, guys. Bababa ko lang guys ng bus. Naman yung mga kasamahan ko. Yung iba doon. So dito, banda. Nilinisan na nila. Inusog nila yung snow dito banda. Para yung bike is makadaan. Marami pa din sa inyo nagtatanong kung ano nga ba talaga yung work ko dito sa Netherlands. Kasi yung sinasabi ko lang is logistic. So ngayon sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung trabaho ko. Ano nga ba yung ginagawa ko. So ayun na nga. So yung trabaho ko, tawag talaga dyan is sa logistic. Pero yung role ko is sa pick and pack. Ganon. So, example, nandito ako sa station ng pick and pack. So, magpipick ako ng product, tapos i-scan ko siya, and nilalagay ko siya sa box. Then, isi-ship mo naman doon sa another area. And sometimes, pinapapunta ko nila doon sa pack and ship. Doon naman is, i-check mo yung box. Normally, yung box is meron ng label. Naka-close na siya. So, magpiprint ka na lang ng papers para dun sa sticker at saka sa receipt ng papel na ididikit mo doon sa box. Tapos minsan naman pupunta sa iyo yung box na wala pang lagay na card. Wala pang nakalagay na carton. Kasi kailangan mo lagyan ng carton yung loob ng box para hindi gumalaw yung product at para hindi rin masira. So, yun yung ginagawa namin. Medyo nahihirapan lang ako sa paglagay ng scotch tape. Kasi minsan, yung mga dumadating sa akin is yung mga malaking box. Mas malaki pa sa akin. So, ayun. Kapag hindi ko na siya kaya, tumatawag ako ng katrabaho ko para siya yung maglagay nun. At saka, minsan kasi, yung box is hindi siya nagpiprint. So, merong issue. So, kailangan mo siyang dalhin sa troubleshooter. Tapos, di ba, mabigat. So, tatawag ako ng katrabaho ko na lalaki. Siya yung magbubuhat para dalhin doon sa troubleshooter. So, yun yung ginagawa ko, guys. So, dalawa lang yung nagawa ko na doon sa company. Kasi, marami yung rules, guys. So, for now, yung nagawa ko lang is
I mean, yung na-assign pa lang sa akin is yung pack and ship and pick up. Ganun. So, yun yung trabaho. Nakakangalay siya kasi nga tatayo ka lang. Hindi ka pwedeng umupo. Tapos, may break ng 30 minutes which is lunch break. And then, after that, babalik ka na sa trabaho mo. And then, after that, so every 2.5 hours siguro yun, meron kayong 15 minutes break. So, kumbaga makakaupo ka kahit saglit. So, ayun guys, yun yung trabaho namin. For me, hindi naman siya mahirap, madali lang siya. Ang problema lang is nakakangali lang siya. Kasi nga, nakatayo ka lang, hindi ka pwede umupo. Pero minsan, kapag mahaba yung waiting, kasi minsan yung mga boxes hindi pa dumadating, may mga problem, umuupo ko dun sa may hagdan. Wala ka naman magtayo ka lang hanggang, kasi minsan mga 30 minutes din yung paghintay mo bago magsidatingan yung mga box. Kaya matagal talaga. Tapos minsan, galakad-lakad lang. Yun. Hindi ko lang may pakita sa inyo sa loob. Kasi bawal. One time lang naipakita ko kay husband kasi nga, nag-video call kami sa loob. Sakto, walang trabaho noon. Wala pa yung mga box. Hinihintay pa namin. Kaya tinawagan ko lang si husband ng madalian. Pinakita ko sa kanya. Kasi hindi niya din alam kung ano nga ba yung itsura sa loob ng warehouse. So, ayun guys. Sana nag-gets niyo yung explanation ko. Ito yung daan. Papasok. Ang kapal ng snow. Hindi ko alam kung ilang centimeter ba yung kapal ng snow dito. Parang first time siguro magka-snow ng ganito kakapal sa Netherlands. Kasi guys, nung last year na pagpunta ko dito is mga February na. So hindi ko na naabutan yung snow. Wala talagang snow nun. Naka-experience lang ko ng snow nun is sa Switzerland. Kasi diba, sumasama na ako kay husband sa pagbibiyahe. Na timing na pupunta kami ng Switzerland, doon kami inabot ng snow. Kaya na-experience ko yung snow. Yun yung first time ko. So ngayon naman this is my second time dito naman sa Netherlands. Nakakapagod. Hanggang doon pa sa dulo. Mga wind turbine, hindi gumagalaw. Alam niyo ba guys, okay lang naman na magbike kung ganito yung daan. Wow, yung train dumaan. Kung ganito yung daan kapag magbike ka, okay lang. Ang kaso, may mga parts sa kalsada is ganito. Ganito yung daanan, hindi pa nila nalilinisan, lalo na yung mga nakatago na na daan. So hindi na nalilinisan. So yun yung problema. Lalo na kapag mahaba, yung lalakarin. Tapos itutulak ko pa yung bike. So mas lalo nakakapagod. Kapag ganito, okay lang kasi hindi naman madulas. Kasi nga yung mga snow or yung ice is nasa gilid na. Nagtatanong sa inyo kung ano nga bang lasa ng snow. Hindi ko guys alam. Hindi ko pa na-try. Siguro ito try ko later. Kaso yung mga ganito hindi ko ita-try kasi nga madumi. Pero alam niyo ba guys, mas okay pa dito sa Netherlands kaysa sa Latvia. Kung saang bansa si husband galing sa Latvia. So i-search na lang guys. Basta lang siya. Maliit lang siya ng country kaya hindi siya known na country. So ayun, mas okay pa dito sa Netherlands kasi nga yung snow, hindi siya sobrang kapal kumpara sa Latvia. Ay, sa Latvia guys, sobrang kapal. Baka hindi ka na makapaglakad kasi sobrang lamig. Baka mas gugustuhin mo na lang na mahiga kasi sobrang kapal ng snow doon. And this one, hindi pa ito makapal. Sa Latvia, sobrang kapal. Pero sa Latvia, hindi ko pa na-experience yung snow. Kasi, pag pupunta kami doon, always summer. So, hindi ko na-experience yung snow.
Wala nang katao-tao. Nagsiunahan na yung mga kasama ko. Ang bilis nila maglakad. Lobby! Welkom bij Kees, welke opstelling mevrouw? Hello, we would like to order the bucket meal for two. 21 euro. Variety for two? Yes, the 21 euro, yeah? 21? Yes, 21 euro. So you want a variety for four? Bucket meals for two. That one meal for two persons, yeah? Do you have 1 second please? She did not get it. I will talk. No, it's okay. So we want to order that bucket meals for two. Goedendag, wat wilt u in uw bucket nu hebben? De Olympische kipstukken, de tenders, de veggies of de hot wings? I would like to order that bucket meals for two. That's you have the menu. That Yes, one. that's true. Only you can choose between original, tenders, veggies or hot wings or a mix. Hot wings, Hot wings. So you want the 14 hot wings and what drink you like? cola and what else? Price. Huh? Price. You have price. It's already included, right? Yeah, with Cola hot and wings. 7 up then. Yeah, cola. Yes? Cola, yes, Yeah, and 7 up. yes. And 7 up, yeah, for you. Mhm. Yeah. Yes, please. That's it. So then I have the 14 bucket meal with 2 fries, 1 Pepsi, 1 7 up. Do you like mayonnaise ketchup with it? No sauces. That's all? Then That's it's all. 21.30 please. Yep. You can try it in the second window. Thank you. Thank you. Sinundo ako ni husband as always. And nag-decide na lang kami na bibili kami dito sa KFC kasi nga hindi na siya nagluto. And bukas gigising siya ng madaling araw. Kaya sabi niya mag-order na lang daw kami dito. Kasi hindi rin ako makapagluto pagdating namin sa bahay kasi ayaw niya ng maingay. Hindi siya makakatulog. Tapos maaga pa siya gising bukas. My lovey, lovey! So, this is what we order. Kami na about price. So, ito yung aming dinner. Tonight! Oh. And bucket of chicken. At least this one is much cheaper than other. So, bukas meron akong baon sa work. Kasi hindi naman maubos. Dami. Walang rice. That's good, man. Hmm?